Di ka maniniwala sa body cam video na to. Diyos ko. Nadiskubre ng pulis ang isang nakakadiring storage unit at sa loob nito ay may 2 asong patay. Hindi ko alam kung nasaan ito. Hindi ko rin alam kung nasaan ang pangalawang aso. Nandito lang ako kanina at siya, ayos naman siya. Kaya hindi ko alam kung saan. Anong ibig mo sabihin sa nandito lang? Nakakagulat din ang pahayag ng babaeng inakusang nag-iwan ng mga aso roon para mamatay sa pulisya. Hindi mo rin nakalain ang kanyang trabaho. Nasa On The Case kami, hatid ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Paano nagagawang iwan ng isang tao ang hayop? 2 hayop pa nga sa kasong ito na nakakulong sa isang bakal na kahon sa kainitan ng tag-init sa Florida. Sa araw na ang heat index ay humigit kumulang 75 degree. Iyan ang bintang sa isang babae na ginawa niya sa 2 aso. Pareho silang namatay at sabi ng pulisya, isa ay natagpuang patay malapit sa nakakandadong pinto nang dumating ang mga pulis. Sa kanang sulok, may pink na kulungan. Nakasandal doon ang bag. Hindi ko alam kung nasaan ito. Hindi ko rin alam kung nasaan ang pangalawang aso. Nandito lang ako kanina at ayos naman siya, kaya hindi ko alam kung nasaan. Anong ibig mo sabihin sa nandito lang? Parang Dalawang dalawang gabi gabi nang nang nakalipas. nakalipas. Dalawang gabi nang nakalipas. Iyan si Alexa Barquet, 21 taong gulang. Ayon sa pulisya, siya ang responsabal sa isang storage unit sa Bunnell, Florida, isang rural na komunidad hilagang kanluran ng Orlando. Malalaman pa natin ang paliwanag niya sa police body camera video maya-maya. Tinawag ang mga pulis sa storage unit na ito noong Hulyo 19. Ang taong nagrerenta ng espasyo doon ang tumawag sa pulisya dahil sa sobrang baho sa loob. At ito ang natagpuan ng mga pulis nang pumasok sila sa storage unit na yon. Buti na lang at hindi natin naamoy sa screen dahil ayon sa ulat, sobrang sama raw ng amoy. Makikita mo rin dito ang kalat na nakita ng pulis. Ayon sa tala, natagpuan ng mga bangkay ng 2 aso sa storage unit at ang isa ay nasa itim na bag. At pagkatapos, may isa pang aso na nasa tabi ng pinto. Ang aso sa itim na bag ay 5 taong gulang na itim na Labrador at ang natagpuan sa tabi ng pinto ay 2 taong gulang na itim na Labrador na si Karma. Charlie 111, trying to check. Hill 342, such check. Charlie, Kasidichi, 812 COP sa loob ng wala pang 10 imam. Tapos 4. US Parkway.
Volkswagen, Volkswagen Romeo, Quebec, Tango Bravo 32, RQG, E32, Blue Volkswagen. Okay. Uy pare, katawag lang ako. Tawagan mo ako pabalik kapag may pagkakataon ka. Sinasabi ko lang to kasi gusto lang kitang makausap sandali. Ready to meet 11 Cessna. Yeah. Hey. Ako to. Ano yan? Motor 50 flight tickets. Motor 15. Sabi ng pulis, 76 ang hit index nung araw na pumasok sila sa storage unit. May nakaandar namang aircon, pero sabi ng pulis, walang malamig na hangin na lumalabas dito. At talagang nakakakilabot at nakakadurog ng puso. Isipin kung anong pinagdaanan ng dalawang hayop na yon. At mapapaisip ka rin kung anong klaseng tao ang kayang iwan sila sa ganoong kalagayan. Kaya masasabi mo ba kung ilang beses mula nung nanganak ka hanggang ngayon na may dumaan doon, ikaw man o iba? Kung dapat ako, mga 3 o 4 na beses o halos gabi-gabi siguro. Tatlo o apat? Madaling napasimangot Okay, si Arf. hindi. Bawat linggo. Kaya 6 na beses na, 4 o 3 beses na 6. Saan mo nilagay yung unang aso? Nasa bag siya. Likod. Sa kanang sulok, may pink duck. Iyan si Alexa Barquet. 21 anyos, iniulat na siya ang umuupa sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng 2 aso. Sabi ni Barquet, ang 5 taong gulang na aso ay si Ava. Iyon ang asong nakita sa loob ng bag. Natuklasan niya talaga ang aso na patay na ilang araw bago iyon. Ayon sa kanya, natagpuan niya ang aso na patay dahil tinawagan siya ng may-ari ng storage complex matapos magreklamo ang ibang nangungupahan sa amoy mula sa kanyang storage unit. Kaya pumunta siya para linisin ito. Natuklasan niyang namatay ang isa sa kanyang mga aso. At imbes na dalhin ang asong iyon sa labas ng storage unit na ito, ayon sa record ng korte, inilagay lang niya ang aso sa itim na trash bag. Sabi niya, pinakain niya si Karma. Nasa storage unit ito. Umalis na siya. At yung isa pang aso na ang pangalan ay Karma. Mamamatay ang 2 taong gulang na itim na Labrador ilang araw matapos madiskubre ng pulis ang lahat sa storage unit. Tinawag sila dun ng isa pang nagrerenta ng espasyo na naaamoy kung gaano kakilakilabot ang sitwasyon sa loob. Ngayon, sinabi ni Alexa sa mga pulis na hindi siya madalas nakakapunta sa storage unit kung saan niya inilagay ang 2 aso. Dahil 6 na linggo pa lang mula nang manganak siya at marami siyang inaasikaso. Nabanggit din niya na nakakaranas siya ng postpartum depression. Sabi niya may pinapunta siyang iba para tingnan ng mga aso at di niya alam ang mga nangyayari. Narito pa ang ibang sinabi niya sa pulis. At habang pinapakinggan mo ito, prank ka lang, maganda ka sa sasabihin ko tungkol sa kung ano ang tila trabaho niya dahil lang malaman namin na panganga talaga kami. Hindi ko alam kung nasaan ang pangalawang aso. Nandito lang ako at siya. Ayos naman siya. Kaya hindi ko talaga alam. Saan? Anong ibig mo sabihin sa nandito lang? Mga isang 2 oras gabi na na ang nakalipas. Dalawa. Oo, Dalawang kaya gabi hindi lang na basta mula nung huli pero mo makita ang iyong ibang aso. Ano ang pangalan nun isa pang aso? Karma. Kaya hindi ko alam kung saan. Siya naroroon Sige, dahil ito ang ata. Karma. Anong klaseng ilang taon na si Karma? 2. Dalawa. At ano siya? Isang itim na Labrador. At anong unang aso? Isa pang itim na Labrador. At siya ay mga 5 taong gulang. Anong pangalan niya Able siya yung nasa likod, di ba? Saging. Pero magiging marakas ako.
kontrolado na natin yan mula 51, di ba? So ngayon, meron tayong 2 single 7 na aso. Ang tinutukoy ko ay ang. Isa pa, Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Hindi na siya buhay. Kami. Pinag-uusapan namin lahat ang tungkol sa Snow Age. Sa labas kasama ang... Sa likod at pagkatapos. Lahat na nakausap ko ay nagsabing narinig nila ang mga aso dito. Pero nung kumakatok kami, hindi namin sila narinig kahit kaunti. Gaya ng sinabi ko, hindi ko alam. Sinabi ko na may asong gala sa loob. Ano gagawin ko? Hindi ko inakala na mangyayari ito. Oo, dun ko rin unang nalaman tungkol sa dumi. Naranasan ko rin yon, pero nandito ako noon. At pagkatapos, kinabukasan, may tumawag at sinabing may kakaibang amoy. Kaya sabi ko, lilinisin ko na lang yung dumi. Nilinis ko na yung dumi, tapos pumasok ako dito. At sabi ko, hindi yung dumi ang dahilan. Sige, based sa mga napag-usapan natin, ngayon, hindi ka muna inaaresto, pero ikukustodya ka muna. Okay? Malinawan namin ito. Akala ko nga rin. ayos Sige, lang yun. sige, tumalikod ka na. Ilagay mo mga kamay mo sa likod mo. Mga pare. Ngayon, may whiskey pop press na rin si 23 dito. Ilagay lang. Ilagay mo lang sa likod, yun natin alamin. Sige, tara na. Hindi ko alam yun, pero hindi ko. Alright. Ilagay mo lang siya sa likod, tapos alamin natin to. Sige, dadali lang kita sa kotse ko. Umupo ka muna doon kung saan may aircon na di ba pa. Sana okay lang sa'yo ha. Sige. Pwede ko bang palitan saglit? Unang track, ano? Iko-connect lang kita. Mahalaga sa akin ang connection. Bumalik ka dito, yung pila, yung rosas. Malugod kitang kinatanggap sa alinman sa mga sandaling ito. Ngayon, hindi pa kami nagkaroon ng maraming episode na ganito sa aming palabas, kung saan pinag-uusapan namin ang pang-aabuso sa hayop. Malinaw na napakahalaga nitong paksa. Talagang nakakabagabag ito tuwing napag-uusapan. Pero sa maraming ganitong mga kaso, hindi madalas na mga taong profesional na nag-aalaga ng mga hayop ang maparatangan ng ganitong bagay. At nang hinanap namin si Alexa Barkep, nung hinanap namin ang address kung saan matatagpuan ang storage unit na ito. Sa totoo lang, nagulat kami nang malaman ang trabaho niya. Isa pala siyang tagasanay ng aso. Ang address na pinuntahan ng pulisya para sa storage unit sa East Court Street ay lokasyon din ng negosyo ng pagsasanay ng aso at serbisyo para sa alagang hayop na ipinagmamalaki sa Facebook bilang isang lugar kung saan sinasanay nila ang mga aso at ang kanilang mga amo gamit ang mga programang maaaring iakma ayon sa pangangailangan mo at ng iyong aso. Sa Facebook page ng kumpanya, may larawang kuha kay Alexa at isang hayop noong Hunyo 3. Narinig mo ring sinabi niya sa pulis na 6 na linggo pa lang mula ng mga anak siya. Noong Hunyo 14, nag-post ang kumpanya na naniningil sila ng $50 para sa dog training phone consultations
habang siya ay naka-leave. Ngayon, kahit akala niya ay umaandar ang AC, pagpasok ng mga pulis, sinabi nilang may air conditioning unit doon. Mukhang naka-on ito, pero walang malamig na hangin na lumalabas dito. Gaano kalaking palusot naman yon? Dahil kapag ang heat index ay 96 na degrees sa Florida tuwing tag-init, at kung naranasan mo na yon, sobrang humid talaga. Hindi mo maiisip na may taong papasok doon At hindi mararamdaman kung gaano kainit at kadelikado para sa mga hayop sa loob. Matapos maaresto si Burkett, ito ang sinabi ng hepe ng pulisya. Quote, isa itong karumal-dumal na kaso ng kalupitan sa hayop at namatay ang mga asong ito sa isang kalagayan na hindi dapat maranasan ng kahit anong hayop. Lubos na umaasa ang mga hayop sa amo para sa pagkain. Malinis na tubig, ligtas na tirahan, ehersisyo at atensyong medikal at proteksyon mula sa mga mapanganib na kalagayan. Ang pag-aalaga ng hayop ay may mabigat na responsibilidad. Isang bagay na hindi maaring baliwalain o isantabi ng sinuman kapag naging mahirap na ang pagbibigay ng pangangalaga. Walang puwangang kalupitan sa hayop dito sa Bonel. Zero tolerance ang aming departamente sa sinumang umaabuso, nagpapabaya o nag-iiwan ng hayop. Kung may lumabag sa tungkuling ito at nagdulot ng pagdurusa o pagkamatay, ang aming mga opisyal ay magsisiyasat ng lubusan, susundan ng ebidensya at walang tigil na isusulong ang ganap na pananagutan ayon sa batas ng Florida. Ang piyansa ni Burkett ay itinakda sa $6,000 ayon sa tala ng korte at ang susunod niyang pagbinig ay itinakda sa ika-25 ng Agosto. Kasama natin ngayon upang pag-usapan ito ay si Alexis Rosenberg, isang trial attorney. Laging masaya na makasama ka rito sa Law and Crime. Paano tinitingnan ng batas ang ganitong kaso? Malinaw na nakakatakot ang nangyari sa mga hayop. Mahal natin ang mga hayop at kahit hindi tao ang biktima, mahalaga pa rin sila sa kwentong ito. Paano nga ba hinahawakan ng batas ang ganitong nakakakilabot na kaso? Salamat sa pag-imbita sa akin, syempre. At ang ibig ko sabihin, ang mga kaso tungkol sa hayop ay talagang nagpapagalit sa mga tao. Kasi may mga hayop tayong mahihina na wala talagang kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Parang katulad lang din ito kung may maliit tayong bata. Kaya nakakabahala talagang nangyari. Iniwan ang mga hayop, pinabayaan sila, at halos para silang militson sa isang storage unit na walang aircon sa Florida. At sobrang init talaga dito para sa mga hindi pa nakakapunta sa Florida. At ang mamatay sa loob ng storage unit na walang aircon ay talagang napakasakit na paraan para mamatay. Medyo nakakagulat kasi kakaunti lang ang storage unit na walang aircon dito sa Florida dahil sa init. At huwag na isipin na may hayop pa sa loob. Kahit mga kasangkapan lang, mga ganung bagay ay madalas namang amagin. Kaya interesante na agad sa simula. Pero tinitingnan nila at naging mas mahigpit na ang mga batas sa Florida laban sa kalupitan sa hayop. Kasi ilang taon na ang nakalipas, may aso sa gitna ng bagyo na talagang nakatali. Naalala ko yun. Sa gilid ng kalsada. Kaya ang gobernador natin ay nagpatupad ng mas mahigpit na batas laban sa kalupitan sa hayop at iba pang ganon. Ibig ko sabihin, maaari siyang makulong dito at may dalawa siyang sakdal. Sa bawat sakdal, maaari siyang makulong ng hanggang 5 taon. Kaya kabuuang 10 taon para sa dalawang sakdal na ito na malinaw na maaari nilang makuha dahil may dalawa tayong magkahiwalay. Naniniwala akong mga Labrador Retriever, mga lab ang natagpuan sa unit na yon na sa kasama ang palad, parang pinatay na rin sila kasi iniwan lang, tama? At kaya, Ibig ko sabihin, hindi maganda ang kalagayan niya. hindi, at alam mo, 96 na degrees, sa tingin ko, ang heat index tag-init Florida. Ibig kong sabihin, alam mo na, at ang katotohanan siya ay, ayon sa pulisya, pumunta siya sa storage unit na yon ng maraming beses. May unang aso na namatay, at pagkatapos ay iniwan lang niya ang hayop doon, at pagkatapos, alam mo, bumalik siya. At alam mo, nagbigay siya ng ilang dahilan o palusot sa pulisya noong panahong yon, alam mo, tungkol kung bakit di siya laging nandoon. Naisip ko rin sa mga kasong ganito, tulad ng pang-aabuso sa hayop, gano'ng kadalas kaya na hindi ito naiuulat? Alam mo yon, may alagang isang tao. Lahat naman tayo habang lumalaki, nagkaroon ng mga alagang namatay. Alam mo yon, nangyayari lang ito at di tulad sa tao na kailangan pang iulat sa medical examiner. At sa tingin ko, sa kasong ito, yung katotohanan ng alam mo, mga umuupa sa storage unit na ito, nagkaproblema sa amoy at naririnig ang tahol ng mga aso. Parang, hindi ko sinasabing magandang nangyari, pero posible talaga.
Pwede niyang itago ang mga aso at walang makakaalam sa tingin ko. Well, may napakagandang punto ka riyan, Chris. Naririnig naman nila ang tahol ng mga aso. Bakit hindi mas madalas tawagan ang animal control doon? Bakit isang beses lang? Isang beses lang sila tinawag. Bakit hindi tinawagan na may-ari ng storage unit or ng management company ang animal control? Sigurado akong labag ito sa mga patakaran ng storage unit na yon. Nakakalungkot na hindi sila natawagan bago pa mangyari ito para sana hindi na ito nangyari. Parang may mas malalim pang nangyayari dito. Karaniwan kasi, naririnig natin ang tungkol sa kalupitan sa hayop. Tulad ng may nananakit or may nagiiwan ng aso na nakatali sa gitna ng bagyo. Parang may iba pa dito, wala ba siyang tirahan? Sinasabi rin na may air conditioning unit daw doon. Pero hindi naman malamig ang hangin na lumalabas. Pakiramdam ko parang may issue sa mental health dito. At isa sa mga bagay na madalas ginagawa kapag may kaso ng pang-aabuso sa hayop ay pwedeng utusan ng korte na sumailalim sa psychological test. Pwede silang mag-utos ng psychological counseling kasabay ng pagbabawal na magkaroon ng aso o anumang hayop ang tao, hindi habang buhay. Kadalasan ay sa mahabang panahon lang. Tulad ng hindi bababa sa 5 taon, pero pwede pa itong humaba. Kaya, alam mo, may iba pa bang nangyayari sa sitwasyong ito? Kasi sa mga litrato, parang may mga sofa sa loob. At kung paano sila nakaayos, hindi ito yung karaniwang itsura ng isang storage unit. Parang may naninirahan doon, parang doon siya tumitira paminsan-minsan. Oo, at alam ko na siya at bago tayo magsimula, parang nalaman ko na nagtatrabaho pala siya bilang isang dog trainer. Siguro sideline lang niya yun, na kung isipin mo, paano kaya maapektuhan ng negosyo niya pagkatapos nito? Pero, alam mo, minsan naiisip ko rin sa ganitong kaso. Malinaw naman, kung tao ang biktima, Sigurado magiging pambansang balita ito kung ganito namatay ang isang tao. At bukod pa doon, may isip ko rin yung mga autopsy na gagawin, yung investigasyon na isasagawa, sinusuri ito. Sa kaso ng abuso sa hayop, gaano karaming trabaho, hindi sa effort lang, pero bilang piskal, marami kang ginagawa. Gaano karaming oras at effort ang nilalaan mo sa ganitong kaso para tiyaking maramdaman nila ang bigat ng batas kumpara sa kasong tao na mas binibigyang pansin. paano pinangangasiwaan ng tanggapan ng piskal ang kaso ng pang-aabuso sa hayop? Paano nila tinutukoy ang tamang proseso? At gaano kalaking effort ang nilalaan nila sa pag-iimbestiga? Kaya dito sa Florida, ang opisina ng state attorney ay malamang na hindi nila kailangang patunayan, tandaan mo, sa kaso ng kalupitan sa hayop. Hindi mo kailangang patunayan na napatay ang hayop. Maraming bagay sa gitna niyan. Hindi sila maglalaan ng parehong halaga ng pera o oras na parang tao o bata ang sangkot. Pero sa kabila ng sinabi ko, ibig ko sabihin, ito ay malinaw na kaso mula sa pananaw ng kalupitan sa hayop. Dahil ito ay kanyang storage unit. Naniniwala akong malinaw iyon. Nakita dun ng mga hayop, meron silang ebidensya, sa palagay ko, ng kanyang pagdating at pag-alis based sa video. Sigurado akong merong uri ng video surveillance na may kinalaman doon. At pagkatapos, nandoon ang mga hayop at sila ay patay na. Kaya hindi tayo magpapadala ng forensic team doon. Hindi rin tayo magpapadala ng ebidensya sa forensic team. Maaring ipadala nila o hindi para malaman ang sanhi ng pagkamatay. Sa kaso ito, malamang hindi dahil sa mga ebidensya na kapalibot sa kasong yun. Alam mo na, kasi may storage unit siya at iba pa. Balikan natin yung dati mong tanong tungkol sa, alam mo, ilang beses ba na hindi natin nahuhuli o hindi na-aresto ang mga tao dahil sa kalupitan sa hayop? Marami. Marami. Kasi gaya ng sabi mo, walang death certificate kapag namatay ang alaga mo. At sa kasong ito, isa sa mga asong yon ay nasa itim na plastic na bag. At ikaw, pumanaw na. Kaya na, ang ibig sabihin ay, anong gagawin niya sa bag na yon? Malamang, itatapon niya ang katawan ng asom yon at hindi niya ipapaalam kung paano ito nangyari. Ang talagang nakakabahala para sa akin ay kasama pa niya ang isa pang aso at namatay na ang aso.
Parang sinyales na yon na hindi ito ligtas na lugar para sa isa pang aso na manatili at mabuhay. Kahit nangyari na yon, hindi pa rin siya tumigil sa pag-iwan sa aso ron. Nag-aalala ko, hindi dahil sa depensa, Pero may kinalaman ito sa pag-iisip na hindi rin naman kailangan. tulad ng nabanggit ko, minsan iniuutos na sumailalim sila sa mandatory psychological counseling para malaman kung bakit nandoon ang mga aso. Kung wala ba siyang bahay, homeless ba siya, o nakikitira-tira lang. Hindi siya pinayagang dalhin ng mga aso niya doon. At pabalik tayo sa mamalarawan dahil kadalasan kapag may storage unit ka, karamihan sa mga tao ay kukuha ng pinakamaliit na storage unit na kaya nilang kunin dahil mas mura ito. At magpapatong-patong ka ng mga gamit. Yung mga gamit na yon ay ipapatong mo sa isa't isa. Pero nakita mo yung mga litrato at ang daming hindi nagagamit na espasyo. Yung mga sofa ay parang inayos na para bang tatambay ka ron na parang tao. At hindi yon nakaayos gaya ng karaniwang storage unit, maliban na lang kung talagang tumitira ka ron. Iwan ko, interesting lang sa ganitong kaso, na parang hindi naman natin... Alam mo, hindi naman palaging tungkol sa mga kaso ng pang-aabuso sa hayop ang pinag-uusapan natin. Pero dito, kitang-kita mo talaga sa mga larawan at yung mga detalye ay talagang itinaas nito ang antas ng usapan. Ito ang kwentong dapat pag-usapan. Kapansin-pansin ang mga komento online at ang atensyong nakukuha ng kwentong ito, pati galit ng tao dahil sa nangyari sa mga hayop. Kasabay nito, alam mo, itong mga mas malaki pa reaksyon ng tao dito kaysa sa ilang kaso ng pagpatay na kapansin-pansin ding isipin. Alam mo yon? Hindi ko rin gustong pagtalunan kung mas mahalaga ang buhay ng aso o tao. Kapansin-pansin lang talaga. Sa tingin ko, debate yan, sigurado ako. At kung pag-uusapan mo, tulad ng sa Florida, si Gobernador DeSantis, ilan sa mga batas na naipasa doon pagdating sa, alam mo na, pagtataas ng pamantayan pagdating sa pananagutin ng mga tao dahil nga may emosyonal na reaksyon at pagmamahal tayong lahat para sa mga hayop. Pero kasabay nito, parang binabalansi mo rin. Siguro, yung mga resources na meron ka. Chris, tama ka. Mga hayop, kapansin-pansin na talagang matindi ang emosyon na naidudulot nila kumpara sa maraming pagkakataon na may namatay na tao. At sa tingin ko, ganun talaga sa lahat. At alam mo, maraming tao ang mas nararamdaman na mas malapit sila sa kasamaang palad sa kanilang mga alaga. Mas nararamdaman nilang mahal sila at mas mahal nila ang kanilang mga alaga kaysa sa ilang miyembro ng kanilang pamilya. At yan ang realidad ng sitwasyon. Kaya, at kapag narinig mo kung paano namatay ang mga hayop na ito, nakakagalit talaga. Sabi ko nga kanina, parang inihurno sila hanggang namatay. Oh. Kung iintindihin mo talaga paano nangyari yon, ito ay isang kakila-kilabot na paraan ng pagkamatay na nangyayari sa mga batang aksidenteng naiiwan sa likod ng sasakyan ng magulang. Napakasaklap ng ganitong pagkamatay. Kahit ganon, alam niya at binalaan na siya, tulad ng sinabi mo. Kaya sa tingin ko ay posibleng makulong siya. Sa tingin ko ba ay aabot siya ng 5 taon? Hindi. Hindi ko rin iniisip na aabot siya ng 10 taon. Pero sa tingin ko, posible talaga na makulong siya dahil sa babala. Kahit tumarap man siya roon, maghahay ng abogado ng depensa ng argumento. Ito ang gusto kong ipunto. Na ito ay isang sitwasyonal na bagay lang. Dumaan lang siya, nakita niya ang aso, nag-iwan siya ng pagkain, kinain naman ng aso ang pagkain, may air conditioning siya, hindi niya alam na nasira na pala ang air conditioner. Malaki ang posibilidad. Di ko alam kung gaano katagal nilang naririnig ang tahol, pero kung matagal na, ibig sabihin, sa isang punto, malamang na gumagana pa noon ang air conditioner. O sana ay nagtanong na sila, mas maaga pa sana. Narito ang ilang bagay na tatalakayin ng depensa. Gayon pa man, alam mo, titingnan natin, natutugunan ba nito? Sa tingin ko, yung issue sa pagkain na binanggit mo, lalo na yung mas mababang kaso, mas madaling makakuha ng hatol na guilty doon. Kailan nga ba nasira yung air conditioner na yon? Pero ulit, meron tayong unang aso na alam niya dahil pupunta siya, naniniwala kami na siya raw ang naglagay ng aso sa bag at alam niyang patay na ang aso. Ngayon, parang naabisuhan na siya, di ba? Na hindi ito ligtas na sitwasyon para sa pangalawang aso. Nakakalungkot talaga ang kasong ito. Tingnan natin kung ano mangyayari sa legal na proseso. Interesante itong usapan lalo na tungkol sa kalupitan sa hayop. Ayaw namin ng ganitong mga kwento. Mahirap talaga ang kasong ito. Alexis Rosenberg, trial attorney mula Florida, salamat sa pagsama sa Law and Crime para talakayin ito. Salamat sa pag-imbita sa amin. Yan na po ang pagtatapos ng On the Case ng Law and Crime.
mag-subscribe sa YouTube, Spotify, at mapapanood din kami sa Peacock. Ako si Chris Stuart. Magkikita tayo muli sa susunod.